And hello guys and welcome back sa One Talk PH. So sa video na ito mga kapatid ay magbibigay lamang ako mga kababayan sa aking personal na opinion at reaction mga kapatid patungkol dito sa nangyari kay Congressman Marcoleta mga kababayan. No? Ito po ay trending ngayon na kung saan mga kapatid tinanggal siya sa mga komite na kanyang kinabibilangan dyan sa House of the Representatives dahil lang sa siya po ay kaalyado ng mga Duterte. And ito guys, gusto ko lang linawin sa inyo bago tayo magpatuloy na hindi po ako Marcos loyalist mga kapatid. At lalong lalo mga kababayan, hindi po ako Duterte diehard supporters. Obvious naman siguro mga kapatid sa mga content ko na kung saan tinutuligsa ko nga itong mga Duterte, no? Especially itong si Digong at si Vice President Sara Duterte. At hindi rin po ako kakamping or dilawan, no? Ako po ay isang pro-government mga kapatid. Sinusuportahan ko po ang sino mang leader dyan na nakaupo sa ating gobyerno basta't ito'y naaayon sa aking paniniwala at prinsipyo. Sinusuportahan ko po yan mga kababayan. Yan po ang pinagkaiba mga kapatid ng isang pro-government vlogger sa loyalista. Now dito sa case ni Congressman Marcoleta mga kababayan, no, na kung saan tinanggalan siya, pinagkaisahan siya mga kapatid ng kanyang mga kasamahang congressman dyan sa House of the Representatives, no, natanggalin sa mga komite na kanyang kinabibilangan dahil siya ay isang kaalyado ng mga Duterte. Yan po ay hayagang pamumulitika mga kababayan. At wala na po yung kinalaman mga kapatid sa tinatawag na public service. Yan po ay hayagang pamumulitika na, no. At disagree ako dyan mga kapatid. Para maintindihan pa natin lalo mga kababayan, panoorin muna natin ang pahapyaw itong video na ito, no? At magbibigay ako ng mga puntos ko mga kapatid kung bakit hindi ko suportado yung ginawa ng House of Representatives kay Congressman Marcoleta. Sa huling session day ng Kamara bago mag-recess ang Kongreso, pinagtibay sa plenaryo ng House of Representatives ang pagtatanggal kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa ilang House committees. Walang binanggit na dahilan sa pagkakatanggal ni Congressman Marcoleta sa 5 komite, partikular na ang Appointments, Energy, Justice, Public Accounts at Constitutional Amendments. Dating Vice Chairperson ng House. Walang binigay na sapat na dahilan ang House of the Representatives mga kapatid kung bakit nila tinanggal si Congressman Marcoleta. Well, obviously mga kababayan, tinanggal si Marcoleta dahil kaalyado siya ng mga Duterte. Ito mga kapatid, honest na opinion ko. Hindi ako pabor sa ginawa ni Marcoleta mga kababayan nitong mga nagdaang mga hearing, particular dito sa issue ni Sara Duterte, no? Yung mga pagdepensa niya kay Sara Duterte mga kapatid, tinutuligsa ko siya doon. Hindi ako pabor doon mga kababayan. Dahil pinoproteksyonan pa niya itong si Sara Duterte na may kinakaharap na mga issue, particular na dito sa kanyang confidential funds at corruption, no? Para sa akin, obvious naman talaga na merong mga corruption na nangyayari. 'Di ba? Hindi ko siya gusto. Hindi ko gusto yung ginawa niya, no? Pero hanggang doon lang yun mga kapatid. Hindi ko hinuhusgahan si Marcoleta bilang isang tao. Hindi ko lang gusto yung kanyang ginawa. Yung part na yun na dinidepensahan niya si Sara Duterte, hindi ko siya gusto doon, no? Pero yung pagkatao niya, pagiging congressman niya, no, hindi ko yan hinuhusgahan. Kasi nga mga kababayan, normal lang naman, no, sa sistema ng ating politika mga kapatid, na ang magkakaalyado, no,
nagsusuportahan yan sa Senado at Kongreso. Normal yan, nakalakaran dito sa Pilipinas. Ito, magandang example. Tulad kay, ewan ko kung tama, Chief Justice Corona. No? During sa time ni President Aquino, mga kapatid. Sino ba ang mga kakampi ni Chief Justice Corona dati? Di ba si President Marcos at si Senator Miriam Defensor Santiago? Yan yung mga naging kakampi niya noong pinapa-impeach na siya. Yun yung mga naging tagapagtanggol ni former Chief Justice Corona. Si President Marcos, si Miriam Defensor Santiago, I think kasama pa yata doon sila Loren Legarda. No? Sila yung mga magkakampi. Ibig ko sabihin, mga kababayan, yung kampihan na sistema ng mga politiko sa House of the Representative at sa Senado, normal na yan. Matagal ng kalakaran yan, mga kapatid. Kaya ngayon, tinutuligsa ko, no, itong ibang congressman dyan sa House of the Representatives. Porkit kampi si Marcoleta kay Sara Duterte, porkit kaalyado siya ng mga Duterte, gigipitin nyo. No? Gigipitin nyo. Mali po yun. Diba? Mali yun. Hindi dapat ganyan ang sistema natin. At yung mga ganyang style, mga kababayan, no? Yung mga ganyang style, mga kapatid, yan yung isa sa dahilan kung bakit na blind tayo ni former President Duterte noong kapanahunan niya. Dahil lahat ng mga nasa oposisyon ng time na yon, pinipressure at ginigipit ni former President Duterte. At ito ang tatandaan nyo, mga kababayan, ha? Ang oposisyon, no? Ang purpose ng oposisyon, mga kapatid, for check and balance po yan. For check and balance yan. Tingnan nyo ang nangyari sa panahon ni Digong. Dahil binusalan niya ang oposisyon nung time na yun, mga kapatid. E di nawalan ng balanse ang ating sistema sa politika. Na-blind tayo. Hindi natin alam. Pinapakain na pala tayo ni Duterte sa bunganga ng China. Nagets nyo ba? Dahil noong time ni former President Duterte, mga kababayan, lahat ng oposisyon pinipressure niya. Isang magandang example dyan si Senator Laila de Lima, mga kapatid. Nakulong si de Lima ng nasa 7 taon yata kung di ko nagkakamali. Then under the Marcos administration, mga kababayan, tsaka lang napatunayan na lahat ng kinaso sa kanya na nagresulta sa kanyang pagkakulong, mga kapatid, ay walang basihan. Nagets nyo ba yan? At ano ang naging resulta sa ginawa ni Digong na yon? Na-blind niya ang buong Pilipinas. Pinapakain na pala niya tayo sa China. Tapos, kung titignan natin ang argumento ng oposisyon nung time ng administrasyon ni Digong, kaya pala niya binusalan ang oposisyon dahil bistado pala ng oposisyon yung kanyang kalokohan. Di ba? Kaya nga may mga Quadcom hearing ngayon eh. Kaya nga ang daming investigasyon sa Senado at sa House of the Representatives ngayon eh. Dahil sa ginawa ni Duterte nung kapanahunan niya. At ano yun? Binusalan niya ang oposisyon. Ngayon, mga kapatid, under the Marcos administration, no, meron na naman ganitong sistema. Si Marcoleta, gustong busalan. Di ba?
Kasi itong pagtanggal sa kanya mga kababayan, sa 5 komite na kanyang kinabibilangan mga kapatid. Isa po yung sinyalis na ayaw na nilang magsalita itong si Marcoleta. Oh. Ito guys suportado ko si President Marcos. Pero yung nasa baba ni President Marcos mga kapatid, hindi yan lahat sinusuportahan ko. Kasi meron ding mga politiko dyan na maiitim ang budhi mga kababayan. Si President Marcos, oo, sinusuportahan ko yan. Dahil naaayon sa aking paniniwala yung kanyang ginagawa. Pero yung mga iba niyang miyembro dyan sa gabinete, mga kapatid, hindi ko suportado yan. No, hindi ko suportado yan. Yung ibang mga congressman na mahilig magmagaling, hindi ko suportado yan. Or even itong si Kwan mga kababayan, si House Speaker Martin Romualdez, 50-50 ako dyan mga kapatid. No? Kasi marami ding mga allegation laban sa kanya. Kaya 50-50 ako dyan. Nakakalungkot lang mga kababayan na parang mauulit na naman yata yung nangyari noong nakaraang administrasyon mga kapatid. No? Mauulit na naman yata. Porket kakampi ka ng oposisyon, wala ka ng karapatan, parang ganun eh. Oh. Itanim nyo sa isip nyo yan mga kababayan na ang purpose ng oposisyon, gusto nyo man sila o hindi mga kapatid, may ginagampan ng tungkulin yan para sa bayan. And that is for check and balance. Diba? Hindi porket suportado nyo ang presidente, no? Dapat suportahan nyo rin yung pagbubusal sa mga kumikriticize sa administrasyon. Di ba? Hindi ganon yung stand ko mga kapatid. Kung kailangan kong insultuhin itong si Congressman Marcoleta sa suporta niya dito kay Sara Duterte, no? Gagawin ko yan. Pero never kong pipersonalin yan mga kababayan. No? Never kong ki-questionin yung kanyang pagiging congressman. No? Doon ko lang siya i-criticize sa part na pagsuporta niya kay Sara Duterte. Dahil mali na nga, maraming ang questionable kay Sara Duterte, sinusuportahan pa niya. Pero sa part ni Marcoleta, mga kababayan, given na yung pagsuporta niya doon eh. Dahil kaalyado niya yan eh. Maging si President Marcos, alam niya yan, yung ganyang mga sistema. Common na yan sa politika ng Pilipinas na magkampihan. No? Ngayon, kung political color ang titignan natin, walang mangyayari sa atin mga kapatid. Dahil itong si Marcoleta, kahit sabihin natin kakampihan nila Duterte, mga kababayan, marami din niyang nagawa para sa bayan. Tingnan nyo na lang yung issue ng ABS-CBN mga kapatid. Oh. Saan ba natin nalaman? Sino ba yung nagiging boses ng taong bayan doon? Diba si Marcoleta? Oh. Siya yung nanindigan doon sa mga lapses ng ABS-CBN. Sobrang daming mga taxes ang hindi nabayaran. Sa issue ng Meralco mga kababayan, no? Sa issue ng kuryente ng ating bansa, sino ba ang number one kumi-question yan? Si Marcoleta mga kapatid. Oh. At lahat yan, nasubaybayan ko yan dito kay Congressman Marcoleta. Di pa ako vlogger, nasusubaybayan ko na yan. Panahon panidigong, nasusubaybayan ko na yan. Dito ngayon sa issue ng Meralco, na kanyang binunyag sa isang vlog, no? Na kung saan taong bayan ang pinagbabayad ng Meralco mga kababayan sa mga kuryenteng ninanakaw ng mga magnanakaw.
Diyan pa lang mga kapatid, panalo na tayo eh. No? Panalo na tayo dyan sa mga expose na yan ni Marcoleta eh. 'Di ba? Pwede na natin panagutin ang Meralco dyan eh. Ngayon, kung titignan nyo ang political color ni Marcoleta, para na rin sinasabi nyo na pabor kayo sa ginagawang pananamantala nitong Meralco. Di ba? Mawawalan ng hustisya ang taong bayan dahil lang sa political color, mga kapatid. Kaya ako disagree talaga ako, mga kababayan, no, sa ginawa ng House of Representatives. Hindi dapat ganyan. Para kayong mga baguhan eh. No, para kayong mga bata eh, iyakin, napaka-iyakin nyo eh. No. Mag-insultuhan kayo dyan sa hearing, walang problema yan. Huwag yung personalin. Kasi mga public servant kayo eh. Oh. Public servant kayo eh. Ako naman, kahit ilang beses kong insultuhin yan si Marcoleta doon sa vlog ko, pwede kong gawin yan eh. No? Basta ang issue ay sinusuportahan niya si Sara Duterte, pwede ko siyang ulit-ulitin ditong insultuhin sa vlog ko eh, kung gugustuhin ko eh. Or hanggat gusto ko, pwede ko siyang lait-laitin dito sa vlog ko, sa part na sinusuportahan niya si Sara Duterte. Dahil ako, mga kapatid, pabor na pabor talaga ako sa impeachment against Sara Duterte. Dahil para nga sa akin, sa assessment ko sa kanyang performance, hindi siya karapat-dapat, no, sa posisyon na meron siya ngayon. Kaya pwede kong i-criticize si Marcoleta dyan. No? Pwede ko siya i-criticize. Pero, hindi ko siya pwedeng husgahan. No? Yung buong pagkatao niya, hindi ko pwedeng i-judge. No? Dahil sa kabila ng pagiging kaalyado niya ng sa mga Duterte, meron din naman siyang iba pang ginagampanan, no, para sa taong bayan kung saan nagbibinipisyo ang taong bayan. Oh. Ganun yun. Kaya nga lang, dyan sa House of the Representatives, mga kapatid, abay, may mga balat sibuyas pala dyan. No? Pag isa kang public servant, hindi ka dapat balat sibuyas. Diba? Hindi ka dapat balat sibuyas. Hayaan nyo ang oposisyon, no, sa kanilang mga ginagawa dyan. Debate kayo dyan kung gusto nyo magdebate. No? Magdebate kayo dyan. Huwag nyo nang idaan sa personalan. Kasi magmumukhang talunan kayo nyan eh. Hindi patas. Oh. Kung si President Marcos nga eh, sa kabila ng mga pinagagawa sa kanilang pangbabalahura nitong mga Duterte, never nga niyang pinaaresto yung mga yan eh. Oh. Never nga siya nag-file ng kaso dyan eh. Diba? O sa First Lady, makailang beses nang binabalasubas nitong mga DD shit vloggers. Nakita nyo ba na nag-file ng kaso si First Lady? Diba? Nakita nyo bang naging balat sibuyas si First Lady? Diba hindi? Oh. Tapos kayo dyan sa House of the Representatives, no? Nagkasigawan lang kayo. Nagbabalat sibuyas kayo kaagad. Diba? Gusto nyo na agad busalan yung kalaban nyo. Para ano? Para pagtakpan kung ano mang merong anomalya kayong gagawin dyan. Oh. Gaya ng sabi ko sa inyo, mga kababayan, uulitin ko. Suportado ko si President Marcos. But it doesn't mean, mga kapatid, no, na lahat ng mga nakaupo dyan sa ilalim ng kanyang administrasyon ay suportado ko din. Hindi ganun yun. Si President BBM, suportado ko, oo. Pero yung nasa baba niya, hindi lahat dyan sinusuportahan ko, mga kababayan. Dahil marami din corrupt na nakaupo dyan. Oh. Gusto nilang busalan si Marcoleta kasi baka takot silang sunugin sila ni Marcoleta pagdating ng araw. Di ba? Ganun lang yan eh.
Wala pa man si Marcos, mga kababayan, ano? Wala pa man ang Marcos administration. Itong si Carodante Marcoleta, mga kapatid, ano? Isa talaga to sa mga hinahangaan kong congressman noon pa man. No? Tinutuligsa ko na sila Duterte ngayon, mga kababayan, pero si Carodante, mga kapatid, ano? Isa pa rin ito sa mga hinahangaan ko pa rin ngayon na congressman. Bakit kamo? Hindi ko kasi tinitignan, mga kababayan, yung kanyang partido na kinabibilangan. Yung kulay na kanyang kinabibilangan, mga kapatid. Oh. Hindi kasi ako doon nakatingin eh. Nakatingin ako, mga kababayan, sa kanyang mga nagawa para sa bayan. Oh. Tulad yan ni Erwin Tulfo, di ba? Kung hindi dahil kay Congressman Marcoleta, mga kapatid, hindi natin malalaman, no? Yung questionable citizenship ni Secretary Tulfo dati. Oh. Wag kasi basta kulay na lang ang titignan natin, mga kababayan. Magiging bias tayo niyan eh. Tignan muna natin yung mga achievement, no? Baka yung ibang mga congressman dyan na nakikiisa dito, no? Sa pagpapatalsi kay Congressman Rodante Marcoleta sa mga tawag nito, sa mga komite na kanyang kinabibilangan, eh wala pang napatunayan 'yan. 'Di ba? And itong si Marcoleta, mga kapatid, ano? Naniniwala ako na maprinsipyo din tao ito. Pero siyempre, hindi natin maiiwasan yan na minsan may pagiging bias din talaga siya pagdating sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kapartido. Normal kasi yan eh. Sa ayot sa gusto natin, mga kababayan, normal na yang ganyang kalakaran. Hindi na mawawala sa sistema ng politika yan. Nandyan na yan eh. Anyway, mga kapatid, gusto ko lang naman i-share sa inyo yung opinion ko. No? Hindi ko gusto ang mga Duterte. Pabor ako sa impeachment ni Sara Duterte. Pero dito sa nangyari kay Congressman Marcoleta, mga kababayan, hindi ko rin gusto ito. At tatandaan nyo lagi, mga kapatid, na ang purpose ng opposition is for check and balance po yan. Kung ayaw nyong maulit yung mga nangyari, no, sa administrasyon ni former President Duterte, dapat wag nyo nang suportahan yung ganitong sistema. Kasi pamumulitika yan. Ganun lang po. Anyway guys, hanggang dito na lang. I-comment nyo rin dyan, mga kapatid, yung mga opinion ninyo at reaction. At huwag nyo po kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel, ano? At i-like ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.